dyan sa Bicol. Kaya nandoon po siya. Kaya wala tayong magawa kundi ako ang papalit dahil wala rito yung anak ko eh. Di ba? Kaya yung tatay naman ang papalit. Okay? Okay ba yun? Kalipitin mong katabi mo, okay ba sa'yo? Yung tatay muna ang mangaral. Okay? Ayan. Kasi yung misis ko naman, siya nangaral kaninang morning. Napakaganda ng mensahe ng misis ko kanina. No, grabe. Nakaka-bless yung message na binaba kanina. Ngayon po, ang paksa na ating pag-uusapan ay may kinalaman pa rin sa team na ibinababa dito tuwing araw ng linggo afternoon na gawain. At ang team natin is about breakthrough. Hindi pa rin tayo nawawala sa team at ito ang napakahalaga na ating maisapuso nang sa gayon maranasan ng bawat isa mismo yung team nitong ating pinag-uusapan. Now, ano ang topic natin ngayon? Please. Ang topic natin is about the keys to breakthrough. Gusto nating maranasan sa buhay natin yung salitang breakthrough. Ngunit, hindi ito basta mararanasan ng sino man. Malibang alam mo ang susi, paano ka makalusot sa mga nakaharang sa iyong dadaanan. Now, let us discuss first what is breakthrough. Kailangan maunawaan mo muna ang kahulugan ng salitang breakthrough. Breakthrough is passing through a barrier. Yan ang ibig sabihin ng breakthrough. Sa Tagalog niyan ay nakalusot ka sa mga hadlang. Parang isang leon, mailalarawan mo sa isang leon na nakakulong sa isang hawla. At nagawa ng leon na yon na makawala sa hawla. Anong tawag? Breakthrough. Kasi nagawa niyang makalusot doon po sa hawla na siyang kumukulong sa kanya pong kalagayan. Ganyan din sa buhay ng isang tao. Para kang nakakulong sa isang kahon na nagawa mong makalabas. Parang nakakahon ang iyong buhay. Ilang sa inyo rito, feeling nyo, nadanasan na ninyo parang nakakahon. Nasa loob kayo ng kahon. At hindi kayo makalabas-labas. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon na makalabas ka doon sa loob ng kahon na yon. Anong tawag? Ang tawag ay breakthrough. So, pag pinag-usapan ang patungkol sa breakthrough, ibig sabihin, merong barrier kang dapat na iyong malusutan. Ano ba ang mga barriers sa buhay mo? Ang mga barriers sa buhay ng isang tao, pwede po yan ay problema o pagsubok. Sa mga nalalaman ninyo, pag may mga rally dyan sa Moraita, naglalagay ng barriers ang mga pulis para hindi makalapit doon po sa Malacanang, dyan sa lugar ng, hindi Moraita lang eh, Mendiola, di po ba? May mga barriers silang nilalagay doon. Nang sa gayon, hindi makarating doon sa target nilang mapasok ang Malacanang. Sa buhay ng isang tao, meron tayong mga spiritual barriers din sa buhay natin na kung saan ay humahad lang upang hindi natin makamit o hindi tayo umabot doon po sa lugar na nais nating maabot o ma-achieve sa ating buhay. Katulad ng problema at mga pagsubok sa buhay. Yan ay barriers. Ngunit, pag napagtagumpayan mo ang iyong problema, na-overcome mo siya, ibig sabihin ay naka-breakthrough ka. At ang another na kahulugan ng barrier ay po pwedeng
meron kang examination na hindi mo maipasa-pasa. Lagi kang nagtitake ng exam, pwedeng yan ay examination sa civil service. Nakailang take ka na, hanggang ngayon, hindi ka pa rin pumapasa. Ngunit, siguro sa daang beses na pag-attempt mo, pumasa ka. Anong tawag? Breakthrough. Binati ka sa Facebook, uy, naka-breakthrough ka. Sa wakas, nakapasa ka sa civil service. Kaya eligible ka na. Pag nag-apply ka sa gobyerno, automatic na ikaw ay magiging regular employee. O maging sa school, na maaaring sa lahat mula sa first quarter, second quarter, third quarter, at bago mag-fourth quarter, lahat ng test na kinuha mo, puro failed. Ngayon, wala kang pinapasang test. Pagdating sa fourth quarter, halos himatayin ka nang malaman mo ang resulta, nakapasa ka sa mga test. Kaya ikaw, kapatid, ay aakyat ng panibagong baitang. From grade 7, naging grade 8 ka. From grade 10, naging grade 11 dahil naipasa mo ang examination. Anong tawag? Breakthrough. At pwede rin naman na ang barrier sa iyong buhay ay hindi mo maipagpatuloy ang pag-aaral mo. Anong dahilan? Dahil kulang sa pera. Sinabi sa iyo ng nanay at tatay mo, naku anak, hihinto ka muna ng pag-aaral. Sinabi sa iyo yun nung ikaw ay 15 years old. Ngayon ay 35 ka na. Hindi ka pa rin nakakapagpatuloy ng pag-aaral. Maring nahinto ka ng first year high school. Gusto mong mag-aral. At bigla po ka mong may nag-alok ng scholarship sa iyo. At ikaw ay muling nag-aral, anong tawag? Breakthrough. Ibig sabihin, yung problema ng pera ay iyo pong itong ika nga ay nalusutan. Kaya muli kang nakapag-aral. Another thing na pwedeng maging barrier sa buhay ng isang tao ay ang karamdaman. Sakit. Na lagi kang may sakit. May ganyan ako naging classmate nung araw. Matalino pa man ding babae ito nung elementary namin. Siya ang nagtatap sa examen, sa recitation. Pag absent siya, wala nang makasagot sa amin sa tanong ng guro. Pag nandyan siya, sila lang dalawa ang nag-uusap ng teacher namin. Natapos ang klase, sila lang dalawa. Parang walang ibang tao. Sila lang dalawa sa klase. Tuwan-tuwa naman kami dahil hindi kami natatawag sa recitation. Ngunit nang siya ay hindi na pumasok, kapatid, ang nangyari ay nahinto sa pag-aaral. Nalaman namin, nagkasakit. Tapos, nang pagkalipas ng isang taon, nakita namin uling pumasok sa school. Hindi ko na nga lang siya classmate, pero nabalitaan namin na siya ay magaling pa rin sa klase. Kaya lang, nalaman na lang namin na huminto na naman ang pag-aaral dahil may sakit na naman. Ang tawag doon ay sakitin. Sino sa inyo rito ay sakitin? Tingnan mo ang katabi mo, putlang-putla na yan. Mukhang wala ng dugo. Mukhang walang kabuhay-buhay. Lalo na yung nakapikit na at nakangana. Yan. Gisingin mo yan. Mukhang yan, kapatid, ay namimiligro. Sabihin, laging may karamdaman, may taglay na sakit. Pwedeng yun ang humahad lang upang hindi niya maipagpatuloy ang kanyang gustong gawin. Katulad ng pag-aaral. So, gumraduate ako ng elementary. Hindi ko nakita sa aming graduation yung napakatalinong classmate namin na yun. Kung yun ay nagpatuloy lamang ng pag-aaral, hindi naging masasakitin, yun ang aming valedictorian. Kaya lang po, iba ang naging valedictorian, hindi yung classmate namin na yun. So, nanghihinayang ako sa kanya. Sabi ko, hindi siya naka-breakthrough. Hindi niya napagtagumpayan ang sakit at karamdaman na kanyang nararanasan. Pwedeng yan ang hadlang. Pag sinabing barrier,
hadlang sa Tagalog. No? At kailangan mapagtagumpayan ng isang tao. Pwede rin naman, ang barrier niya, hindi siya natatanggap sa lahat ng ina-applyan niyang trabaho. Hirap na hirap siya na makakuha ng trabaho. Ano kaya nagiging problema? O pwedeng hindi qualified o sa interview laging bumabagsak. Kaya nakakaranas siya ng pagkabigo yung tao. So may barrier na kailangan niyang mapagtagumpayan at ma-overcome. Yung iba naman nagsisikap, nagtatrabaho, at gusto magkaroon ng increase ng salary. Anong problema? Ano ang barrier? Hindi nakakaranas ng promotion. Sabi niya, napopromote na yung iba kong mga kasabayang empleyado, pero ako walang promotion. Nag-i-increase ang sahod ng iba, ikaw hindi ka ma-increasean. So may barrier, may hadlang. Ang sipag-sipag mo namang pumasok, pero sa lahat naman ng mga minalas na tao, parang ikaw pa bumagsak ang kamalasan sa buhay. Na hirap ka sa promotion. Ang tawag doon, para bagang nahahadlangan ang iyong pag-unlad sa buhay. So may barrier kang na-i-experience at kailangan mong ito'y malagpasan. At ang sumunod naman, kapatid, na po pwede na ikaw ay nadi-discourage, ano ang barrier mo? Pwedeng pangit ka. Huwag ka Naganap ako nang sabi kong pangit ka. Buti na lang, walang lilingon na gano'n. Tinignan ko kung lilingon ka sa katabi mo, pangit ka. Sabi, lilingon sa katabi. Okay? Wala naman lumingon. Lahat naman ay nakapokus dito. Walang pangit na anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo. Ang guwapo-guwapo mo. Amen po ba? Ayan. Pero, isa rin yan, kapatid, sa pwedeng maging barrier, yung masyado, mababa ang tingin niya sa sarili niya. Kung maaari, ayaw niyang tumingin sa salamin. Umiiwas siyang tumingin sa salamin. Pag nakakita ng salamin, allergic siya. Bakit? Nadi-discourage siya pag tumitingin sa harapan ng salamin. Dahil ayaw niyang makita ang kanyang sarili. Napakababa ng kanyang esteem. Ang tawag sa English ay low self-esteem. Pwede rin yan ay maging barrier sa buhay ng isang tao. Sa interview, kung ikaw interview sa trabaho, kinakailangan ay tuay ka doon sa interviewer. Kasi ang mga nag-i-interview sa mga HR, mga nagtapos yan ng mga psychologist yan. Inaobserbahan niya yung iyong behavior, yung iyong action, at lalo na kung nakipag-usap ka ng face-to-face. Meron ka bang na-interview na ang panyo niya, kapatid, paghawak niya nakaganyan parate? Anong pangalan mo? Ferdinand Baga po. Siyempre, iniisip nung nag-i-interview, ang baho-baho ko ba? Kaya pa nakatakip kasi nahihiya siya. May iba naman ini-interview, babae. Habang ini-interview, panay ang tanggal ng kuto o disa. Ano pangalan? Magulat siya, bakit bumabagsak siya sa interview? Hindi natatanggap. Kasi, nakikita sa kanya ang kapangitan ng kanyang behavior, ng kanyang action sa harapan ng interviewer. Kailangan pag ini-interview ka, medyo eye to eye, tsaka may confidence ka sa sarili mo. Ganon. Naka-smile ka. Huwag ka magpakita na ang kamay mo, nanginginig na nakapatong nanginginig ka yan. Itago mo ang kamay mo. Huwag ka magpakita na nervous ka. Kaya tumitingin-tingin ka. Di ba? At usually sa interview, sa trabaho, ang mga tinatanong ng huli doon bakit ka namin dapat tanggapin? Sa kumpanyang ito. Yun ang huling-huli na tinatanong bakit ka dapat tanggapin? Di ba? Why we need to accept you or to hire you in this company? Ano ang iyong masasabi? Kung sabihin mong, siguro kailangan nyo ako kasi
Wala ho ba kayong sakit ng ulo sa kumpanya niyo? Bakit? Gusto ko magbigay sakit ulo eh. Di ba? O kaya, bakit kinakailangan tanggapin? Naku, pag hindi niyo ako tinanggap, hindi uunlad ang, hindi mo naman, hindi uunlad ha. Ikaw ang susi ha. Ganun ang confidence na pinakikita mo sa kanila. Kaya lang, may mga taong hindi maka-breakthrough dahil nga po sa ang baba ng confidence nila sa kanila pong sarili. And next, pwede po ang dahilan. Eto kapatid, bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng barrier? Feeling mo, hindi ka na makakapag-asawa. Dahil bakit? Yung edad mo, lagpas na sa kalendaryo. O kaya naman, lagpas na sa bingo number. Ano ba yung huling bingo number? Sa mga mahilig mag-bingo dito. 75. Kaya inisip mo, wala nang pag-asa pa akong makapag-asawa. Wala na. Lalo na kung yung sumunod, yung pangit ka. Di ba? Kaya gusto mo mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kaya lang wala eh. Kasi bakit? Kasi tingin mo, pangit ako, sino magkakagusto sa akin? Pero nung biglang may magkagusto sa iyo, anong tawag? Nang batiin ka ng mga barkada mo, Brad, breakthrough! Amen? Naka-breakthrough. O kaya akala, tatanda ka ng dalaga o tatanda kang binata. Nung malamang ikakasal ka na, sigawan sila, breakthrough! Amen po ba? Nalagpasan mo yung balakid o yung hadlang na yan. Na bagamat lagpas ka na sa kalendaryo o lagpas ka sa bilang ng bingo, meron ko pa rin na tao na nagmahal sa'yo at handa kang pakasalan. Amen. Another thing pa, na ano ang pwedeng maging barrier sa buhay ng isang tao ay ang negatibong pag-iisip. Na lagi na lang pag ikaw ay ina-attempt, apply ka, punta ka doon, mag-aral ka, mag-interview ka doon, hindi ko kaya, puro hindi ko kaya. Yun ang barrier sa buhay ng isang tao. Laging hindi ko po kaya. Hindi ko po magagawa ito. And another thing, na barrier sa buhay ng tao, ay yung pangit na sitwasyong pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Hindi maganda yung kalagayan niya sa buhay. Pwedeng sila ay mahirap lamang, kaya hanggang dito na lang ako eh. Hindi ko na kaya. Mahirap lang ako eh. Ito ang pinagdadaanan ko ngayon eh. At yung iba naman ay alipin ng mapapait na karanasan sa buhay. Kaya hindi na nag-attempt ng maraming bagay sa buhay nila. Ano ang mga tinatawag nating traumatic experiences sa buhay? O pwedeng ikaw, kapatid, ay nakaranas ng aksidente. Nakasakay ka sa tricycle o kaya nagmamotorcycle ka. Kaya ngayon, ayaw mo nang mag-attempt na ikaw ay sumakay ng mga ganito o may nagbibigay ng regalo sa iyong motorcycle, bigay niyo lang ho sa iba. Kasi ayaw mo nang mag-drive. Na-trauma ka eh. Pero kung may traumatic experience ka at ngayon ay sinubukan mo pa rin ang isang bagay na yun, naka-breakthrough ka sa ganung bagay. Okay? At yung iba naman ay mayroon pa silang alaala ng pagkabigo sa pag-ibig. Yan po bang nagkaroon ng naranasan na siya ay iniwan ng taong mahal niya? O nakipag-break sa'yo ang girlfriend mo o ang boyfriend mo? Kaya ang nangyari, ayaw mo nang umibig pang muli. Mataas na yung walls mo. Kaya pag may nakikipagkilala sa'yo, umiiwas ka. Pag may humihingi ng number mo, hindi ka nagsasabi ng tunay na numero. Binibigay mo yung numero ng nanay mo. O numero ng barkada mo, hindi yung sarili mong number.
naalala ko yung, napanood ko yung isang testimony ni, apelido si Haraki. Kilala niyo ba yun? Na naging girlfriend ngayon ni Ray Parks Jr. Sinab Haraki, no? In-interview siya ni Tony Gonzaga. Si Tony Gonzaga ay isang born-again Christian. In-interview siya. Kasi ang dami niyang pinagdaanan. Siya ay nagkaroon ng isang katipan at naanakan siya. May anak siya doon, pero iniwan siya. Pinagpalit siya sa ibang babae. Ngayon, nasaktan siya. Pagkatapos, bumalik uli sa kanya yung kanyang kinakasamang yun, nagsama uli sila, at sabi niya, pag daw siya nagmahal, binibigay niya lahat. Kaya lang, ang problema, hindi naging matapat uli yung kanyang partner sa buhay ng ibang bahay. So, in other words, broken-hearted na naman siya. Walang bubuhay sa kanyang mga anak. At alam niyo po, grabe yung depression sa buhay na naranasan ni Sinab. Gusto niya nang magpakamatay. Ayaw niya nang kumain. Nakakulong lang sa kwarto. Sabi nung kapatid at nung father, may lahi pala ng mga Lebanon pala, no? Lahi ng Lebanese pala. Itong si Sinab. At tatay niya ay Lebanese. Sabi ng father, yung anak ko na yan, hindi na lumalabas ng kwarto, araw-araw iyak ng iyak. Ayaw nang kumain. Gusto na rin magpakamatay. Kaya mayroon siyang rito mark dito, nagdalaslas na pala yan. So, ganyan yung depression pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Noong pagkalipas ng 1 taon, ipinakilala ng kaibigan kay Ray Parks Jr. Si Ray Parks ay isang born-again Christian. Isang born-again Christian ito. Tapos, nag-i-introduce siya, umiiwas. Ayaw niyang magkaroon ng anumang intimate relationship sa sino mang lalaki because of that traumatic experience in her life. Ang sabi nga ni Ray Parks sa interview ni Tony Gonzaga, sabi ni Ray Parks, napakataas po ng walls na nilalagay. Ang hirap siyang i-reach out, but I prayed for her. Sabi niyang ganun. At ipinakita ko sa kanya na pagkausap ko siya, laging verse sa Bible ang aking sinasabi sa kanya. Until nakuha niya yung trust ni Sinab. Sabi nga ni Sinab, it's a miracle na nagbukas ako. Sabi niya ganun. You know, hindi simple, kapatid, ang pinagdadaanan ng taong bigo sa pag-ibig. Hindi simple yun. Ewan ko lang sa mga sinutaas ang kamay ng mga naranasan na ninyong nabigo kayo sa pag-ibig. Sige na, maging honest lang ho tayo. Ayan, may mga ilan. Ayun. Okay. Pero karamihan mga lalaki nagtataas ng kamay. Wala bang nagtataas ng kamay ng babae rito? Yung bang hindi ka mahal ng mahal mo, naku, matindi yun eh. Di ba? Okay? Ngayon, dito ay nakita ko, kapatid, na yung barrier na yan ang gumagapos sa pagkatao ng isang tao. Na hindi siya makahulagpos sa nagdaang pangyayari sa buhay niya. Kaya siya ay alipin ng kahapon. Hindi siya makapamuhay sa kasalukuyan. Ngayon, kung yung taong yun ay mapagtagumpayan niya yung mga pangit na karanasan sa buhay, so ibig sabihin po niyan, kapatid, ay nakaka-breakthrough yung tao. Kasi pag dumadaan kayo sa anxiety, stress, and depression, laging negatibo ang isipan mo. Madalas, nagbabalak kang magpakamatay. And then, biglang nagbago ang pakiramdam mo na nakapil ka ng pag-asa. Dati, hindi ka makangiti-ngiti. Ngayon, nakakangiti ka na. Nagkakaroon ka na ng self-confidence. Ang tawag dyan ay breakthrough. Pag-usapan natin, kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng kailangan mong maka-breakthrough? Kailangan mong magamit ang mga susi
para ikaw ay maka-breakthrough. Ibig sabihin, kung papaano na pangit ang sitwasyon mo sa buhay at nagawa mong malusutan ang pinagdadaanan mong problema, iyan ang ating pinag-uusapan na breakthrough sa buhay. Na kung saan ay dapat kang makalaya sa lahat ng mapapait na karanasan mo sa buhay at nagawa mong matalikuran ang mga bangungot sa iyong buhay, naranasan mo ngayon ang isang masaganang buhay, ang tawag dyan ay nakaranas ka ng breakthrough. Nagawa mong makalaya mula sa pagkabigo patungo sa magtagumpay na buhay, ang tawag dyan ay naka-breakthrough ka. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, ano ang mga susi para ikaw, kapatid, ay makaranas ng pagbabago ng takbo ng buhay mo. Magawa mong malusutan ang mga pagsubok at problema na pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Ano-ano ang mga susi na pwede mong, kapatid, na magawa para makalusot ka sa mga barriers na hinaharap mo sa buhay? Una, kailangan mo ng awa ng Diyos. What you need is the mercy of God. Hindi ko man kayo ma-interview, pero alam ko marami sa inyo ay naghahangad na mabago ang sitwasyon ng buhay mo. Hindi man ninyo mai-open na may birong kang hinaharap na personal problem. O pwedeng hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng mga barkada mo. Ikaw lang ang nakakaalam na nagdadala ng problemang yan. Hindi mo alam kung papaano ka makakalaya doon. Alam niyo, kapatid, nakita ko dito na ang sikreto para maranasan natin na magbago ang takbo ng buhay ng isang tao ay ang awa o kaawaan ng Diyos. Ano ang sabi ng mga awit 116, talatang 5? Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katuwiran. Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. So, ang Diyos na ipinapakilala ko sa inyo na si Yahweh ay Diyos na napakabuti. Na siya po ay napakayaman sa awa. At bakit nagkakaroon ng pagbabago ang kapalaran ng buhay ng tao? Mula sa kawalang pag-asa, bakit nagkakaroon siya ng pag-asa sa buhay? Dahil po yan sa awa ng Diyos. Bakit nababago ang sitwasyon ng tao mula sa pangit na kalagayan sa buhay patungo sa mabuting lagay ng buhay? Dahil din po yan sa awa at habag ng Diyos. Mula marahil sa dati, hindi ka nakakapag-aral, ngayon ay nag-aaral ka. Dati wala kang tinapos, ngunit ngayon ay nagtapos ka na ng iyong pag-aaral. Maring dati wala kang trabaho, ngayon may trabaho ka na. Ano ang nangyari? Naranasan mo ang awa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Ang lahat ng yan ay dahilan lamang sa awa ng Diyos. Sa Bible, merong isang mag-ina na pinalayas ni Abraham at ni Sarah. Ang mag-inang ito ay si Hagar at si Ishmael. Si Ishmael ay naging anak ni Abraham dahil nasipingan niya ang kanyang katulog na si Hagar. At ito nga, kapatid, ay nagbuntis hanggang sa nanganak at lumaki sa edad na 13 anyos. Ayaw pumayag ni Sarang magkasamang lumaki at tumira sa isang bahay ang anak nilang si Isaac at itong si Ishmael. Kaya nagpasya si Abraham, ihiwalay na lang
yung mag-iina na yun. At ang sabi dito sa Bible sa Genesis 21, 14 hanggang 19, madaling araw pa lamang ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beerseba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matiis na makitang mamatay ang aking anak. So, sa mga tuwid, yung ibinaon na tubig at tinapay ay madaling naubos nang sila ay naglalakbay sa disyerto. At dito kapatid, ang sabi, habang umiiyak, ito pong si Hagar, na naaawa sa kalagayan ng kanya pong anak, ay naupo siyang nag-iisip. At ang sabi, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. At nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. At ang sabi, Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak, lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata at ang bata ay lumaki at naging isang magiting na lalaki. So, papaano kapatid, sa isang pangit na kondisyon, ay nagawa na magbabago ang kalagayan ng mag-ina? Naawa ang Diyos doon sa bata. Nang marinig ng Diyos, umiiyak ang bata, marahil wala nang mainom na tubig. Oh, Mama, water. Nang marinig ito ng Diyos, kinausap ng Diyos si Hagar. Hagar, ano ang bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. At mamaya-maya, bigla na lang nagkaroon, kapatid, ng tubig, no? O nagkaroon po ng isang balon na puno ng tubig. Miracle yun. Nag-provide si Lord dahil naawa siya. Marahil, hindi man ganun ang sitwasyon mo, pero mayahambing ka sa kalagayan nitong mag-ina na ito. Marahil, naghihirap na ang buhay ninyo. Bagamat maganda ang ayos ng iyong damit, pero sa totoo lang, naghihirap at naghihikahos kayo sa buhay. Magpapasokan na. Hanggang ngayon, wala ka pang pambili ng mga gamit sa school. At ikaw lang, patawa-tawa ka lang, pero nadadala mo sa puso mo yun. Wala pa akong pambili ng mga gamit, bagong bag, wala pang mga gamit sa school, o kaya pambayad sa tuition fee. Sabi ni nanay, gagawa tayo ng paraan, mangungutang ako kahit sa kanino. At feeling mo kapatid, ay para kang nasa kawalang pag-asa. Ganyan ang kalagayan ni Hagar at nung kanyang anak na si Ismael. Pero nang marinig yung iyak ng bata, pag narinig ng Diyos ang iyak mo ngayong hapong ito, magmi-miracle ang Diyos. Magpo-provide si Lord sa iyong pangangailangan at babaguhin ang iyong kalagayan. Ano ang tawag doon? Breakthrough. Kaya sa pasukan, kapatid, o kaya kung ikaw ay wala pang bayad at sa pasukan, nakapagbayad ka kahit down payment ng tuition fee. Sumigaw ka sa school. Naka-breakthrough ako! Amen. Habang nagbabayad ka doon sa pila, kapatid, bigyan kang sumigaw, breakthrough! Tinginan sa iyo lahat. Bakit breakthrough? Akala ko hindi na ako makakapag-enroll. Nangyayari na nakapag-enroll ako. Breakthrough. Glory be to God. Palakpakan natin si Lord.
Meron pang halimbawa sa Bible dahil lang sa awa ng Diyos to. Ito ay si Hannah. Nakapag-asawa na ang pangalan ay si Elkanah. Ang akala ni Hannah ay magiging masaya siya sa kanyang pag-aasawa. Pero hindi pala. Dahil kumuha ng number 2 ang asawa niya na ang pangalan ay Penina. Yun yung number 2, si Penina. May malaking problema si Hannah dahil siya ay baog. Hindi magkaanak, samantalang yung number 2 ay nagkakaroon ng maraming anak. Kaya masama ang loob ni Hannah. At sabi rito, ang tingin niya unfair ang Diyos. Bakit siya pinagkaita ng anak, samantalang yung number 2 na asawa ng mister niya ay maraming mga anak na napuproduce. At dito siya lumapit sa Diyos. At nag-iiyak at nagmamakaawa sa Diyos ng Israel. Tingnan niyo yung kalagayan ho niya, hirap na hirap sa buhay. Hindi lamang wala siyang anak, kundi may number 2 ang kanyang mister. Ilan sa inyo naranasan ninyong magkaroon ng number 2 ang mister niyo? O marami dito mga dalaga at binata, naranasan mo na ba na hindi ka lang nag-iisa sa kanya? 3 pala kayo. O 2 pala kayo. Di ba ang hirap ho nun? Amen? Lalo na ito, sapin-sapin yung problema ng tao. Ilagay mo ang sarili mo dito sa babaeng kinikwento ko na si Hannah. Ilagay mo ang sarili mo dyan. Magiging masaya ba ang buhay mo? Hindi. Bagabag na bagabag. Hindi ka makangiti. Di ba? At dito, kapatid, no? Ang sabi, nagmakaawa siya sa Diyos. Pagdating ng 1 Samuel 19, 1 Samuel chapter 1, verses 19 to 20, kinabukasan, pagkatapos na magpreya, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh, at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah, ito po yung kanyang asawa, si Hannah, at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya! Hallelujah! Uy, ba't hindi kayo masaya? Naka-breakthrough. Hindi nga magbuntis, pero nagbuntis. Sana doon nagbuntis, kayo lang madungkot. Sabi, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Ang King James Version sa verse 20 nagsasabi, and the Lord remembered her. Yung salitang, and the Lord remembered her, naawa ang Diyos sa kanyang kalagayan. Alam niyo ba, maawain ang Diyos. Maawain ang Diyos. At dahil sa awa niya, pwedeng baguhin ang kalagayan mo sa buhay. Tatawa-tawa ka lang, ngingiti-ngiti ka, pero ang dami mong problema. Wala ka pang bagong damit para sa pasukan, bagong, anong tawag doon, uniforme. Wala pa. Diba? Alam mo na mo problema ang anak, ang nanay mo. Lalo na kung ang nanay mo lang ang siya nangangasiwa sa'yo, wala ang papa mo. Maaring namatay na ang papay mo, kaya buhay ito, kaya lang nalayo sa inyo. Wala kang ibang sasandalan kundi ang nanay mo o kaya ang tatay mo. Pero nakita natin ang pagbabago sa kalagayan ni Hannah. Bakit po kamo? Naalala siya ng Diyos. Ikaw din, pag naalala ka ng Diyos, magsisimula, magbago ang kalagayan ng buhay mo. Ang problema mo ay malulutas. Ang tawag diyan ay breakthrough. Kaya nakasalalay ang awa ng Diyos. Ano niyo ba sabi ng Exodus chapter 33, verse 19? Kaawaan ko ang gusto kong kaawaan. I will show mercy to whom I want to show mercy. Magpapakita ako ng kaawaan doon sa gusto kong kaawaan.
So, ano ibig sabihin nan? Pag ang Diyos nagpakita ng awa, hindi nakabatay kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Kung mabait ka, salbahe kang tao, o ikaw ay swail na tao, hindi doon. Ano kung gusto ng Diyos, kaawaan siya? Amen? So, walang limit. Pag kinaawaan ka ng Diyos, tiyak na mababago ang takbo ng buhay mo, aayusin ni Lord ang buhay mo, at makaka-breakthrough ka sa iyong kalagayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Yahweh ay maawain at mayaman sa awa. At ang ikalawa na susi, ano yung unang susi? Kailangan natin ang awa ng Diyos. Hindi yawa, awa ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng awa ng Diyos. Anong problema mo? Lahat, halos narinig ko, pera ang problema niya. Kayang-kaya ka bang pagkalooban ng Diyos ng pera? Ito nga, nabasa natin kanina eh. Nandoon si Hagar, yung anak niya, iniwan lang niya sandali doon, umiiyak. Alam niya, disyerto yun. Bihira ang may balon sa disyerto. Yung sa Beerseba. Nakapunta na ako sa Israel eh. Pinuntahan ko yan, yung lugar ng Beerseba na yan. Natuntungan ko yan, nalakaran ko yan. Disyerto po talaga. Kulay brown ang lupa. Parang masarap kainin, kala mo chocolate. No? Yun po. At bigla nilang mamaya, nagkaroon nila ng balon. Out of nothing, sumulpot na lang ang balon. Kung nagawa ng Diyos mag-produce ng balon miraculously, kaya rin ng Diyos na bigyan ka ng pera. Walang imposible sa Panginoon. Nakabasa na ba kayo ng librong Miracle Money? Wala, hindi na nabasa yung Miracle Money. Kayo naman, hindi pa kayo nagbabasa nun? O hindi nyo alam? Meron akong libro nun, Miracle Money. Yung mag-asawa na may problema. Dahil mag-aaral na yung anak nila sa pasukan. Wala silang makuhang pera dahil malayo ang kanilang mga mahal sa buhay sa lugar na kinalalagyan nila. Ngayon, nag-pray sila kay Lord. Sabi nila, Lord, kailangan namin ng tuition fee para sa anak po namin. Mga missionary po ito, nangangaral ang salita ng Diyos. Nasa malayong lugar po sila eh. Wala po sila sa bansa nila. Nasa ibang bansa sila at sila ay nangangaral. Kailangan i-enroll nila ang anak nila. Tapos, bukas na yung enrollment, wala pa silang pera. Pero sa puso nila, alam nila, ang Diyos ay mahabagin. Isang araw, yung mag-asawang ito ay nagpapahinga sa ilalim ng puno. At sila, habang nagpapahinga, nag-share sila ng Word of God, mga promises ni Lord. Mamaya-maya, nagulat sila. May nalalaglag na pera mula doon sa puno. Nagulat sila. Pagtingin nila, nakakita sila ng monkey na may hawak-hawak na pera. Yung pala, yung monkey na yun, ang agaw ng pera doon sa ibang tao. At yung monkey, ganun ang ganun, nalalaglag sa kanila. Yung ninakaw ng monkey, sa kanila napunta. Kaya nang tingnan sabi nila, ano ginagawa ng monkey na yun? Pinagtatapon niya yung pera na nakuha niya, wala naman nagki-claim. So, nagkaroon ng provision ng Diyos. Sino naghatid ng pera? Ang Diyos. Sino ginamit? Ang monkey. Pwedeng gumamit ng Diyos ng monkey. Pero pagkalimang nga sa katabi mo. Nasa Bible, ang Diyos gumamit ng hayop para mag-provide ng pagkain kay propeta Elias. Anong ginamit? Uwak. Ang uwak, napakasiba niyan. Madamot yan. Parang Ilocano yan. I'm sorry. Makasakat ako ng kalooban dito ng mga tao. Di ba? Sabagay, dahil Ilocano rin kami. Ganun yan. Matakaw yan. Pero tingnan ninyo, sa inutusan ng Diyos, magatid ka ng hamburger kay Elijah. Kay Elijah nga. Kay Elias. Kagat-kagat, yung hamburger, tinapay na mayroong meat sa loob. Hamburger yun, di ba? Iniatid kay Elijah.
Dapat yung kinain na ng uwak eh. So, gumamit siya ng hayop para i-provide ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Kayang gawin yan ng Diyos. Amen? O, another kwento pa sa Miracle Money na nabasa ko. Yung anak nila, walang damit naman na iba isusuot. Sabi nila, ang problema natin, may pang-tuition na, wala namang damit, wala tayong pambili. Kasi ang laki ng tuition pinabinayaran, tama-tama lang doon sa nakuha natin sa inihagis noong monkey. Tapos mamaya-maya, sabi nung bata, "Pama, ang ganda ng mga dahon, Pipitas ako na, wag kang pumitas. Tapos mamaya-maya, kita nila Nung lumapit yung anak nila, pag-abot sa kanila, yung dahon, naging pera. Nasa libro po yun, Miracle Money ang tawag nga. Yung leaves turn into real money. Nagulat sila, anak. Di ba, kitang-kita namin pinitas mo? Bakit naging pera? O nga pa Kinuha ko yung leaves, yung dahon, tinitigan daw niya, mamaya, nag-turn into money. Inabot niya ngayon sa magulang niya. Sabi niya, anak, sige, kumuha ka pa ng mga dahon. Tapos pagkuha ng dahon, pag-abot sa magulang, nag-turn into money. Nakabili sila ng damit ng kanilang anak. Walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Pag sinabi sa iyo ng Lord, mamulot ka ng bato dyan. At mamaya-maya, nang pinasok mo ito, paglabas mo, gulat mo, puro coins. Puro 20 pesos coin. Di ba? Pwede po yun. Walang imposible. Ito, nung binabasa ko siya, namamangha ako. I was amazed. Doon sa Miracle Money ng librong iyon, kapatid. Ang daming karanasan na himala. Hindi po yung himala noong nagdaang panahon. Hindi po. Sa panahong ito. Na sinulat po ng isang kaibigan ko ding pastor na ginagamit sa signs and wonders and healing. Kaya nga, nagawa niyang ilibro lahat ng mga testimonies na naranasan din na kanyang mga miyembro. Hindi lamang kapatid na yung ginamit, yung monkey para maglaglag ng pera sa kanila, pati yung dahon ay naging turn into money. Walang imposible sa Diyos. Pero wag niyong uubusin ang dahon ng mga kapitbahay ninyo. Baka masubukan nga. Pero depende yan sa kilos ng Diyos sa inyong buhay. Pag naawa ang Diyos sa iyo, God will turn your leaves into a paper money. Kaya, mahalaga po kapatid, ang pananampalataya. Ang ikalawa, ang kailangan natin ay pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos na tunay na susi upang maranasan natin ang breakthrough sa ating buhay. Sabi nga, faith in God can reverse our bad situation in life. Ang pananampalataya sa Diyos ay nakapagpapabaligtad ng sitwasyon sa ating buhay. Dahil ikaw ay nananampalataya, ikaw ay nagtitiwala, pwede pong mabago ang kalagayan mo sa buhay. Katulad nitong si Ruth sa Bible. Si Ruth ay isang babae na nagmula sa lahi ng mga Moabita. Ang pinagmulan ng Moabita ay ang anak na babae o anak na panganay na babae ni Lot na nabuntisan niya mismo yung anak niya. Si Moab, ang pinagmulan ng mga Moabita, kung saan si Ruth ay doon nanggaling. Siya ay anak sa labas ni Lot, isinilang siya na hindi kasal ang kanyang mga magulang dahil mag-amay. So, paano nangyari yun? Dahil itong si Lot, nakatira sa Sodoma at Gomora. Bago gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, iniligtas muna ng Panginoong Diyos si Lot at ang kanyang asawa at mga anak. Tumakas kayo sapagkat gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Habang tumatakas sila, lumingon ang asawa ni Lot
at ito ay naging haliging asin. So namatay. So ang natirang buhay, si Lot at ang dalawa niyang anak na babae. Ngayon, nang sila'y matira sa kuweba, ang sabi ng panganay, naku, wala nang ibang lalaki dito. Paano yan? Pag namatay si tatay, walang magkakalat ng lahi natin. Sabi ng panganay, lalasingin ko si tatay ngayon, magsisiping kami ni tatay para magbuntis ako at magkaroon ng anak mula kay tatay. So ginawa nila, nilasing nga nila si Tatay Lot. At yung panganay ang unang sumiping doon sa tatay niya at nagbuntis ito pong panganay. At ang naging anak ay si Moab. So si Ruth naman ay galing ito sa lipi ni Moab, na si Moab ay bunga po ng incest o bunga po ng pagkakasala ng kanyang mga magulang. Nasa Genesis chapter 19, 31 to 33 po yan. Sabi diyan, minsan nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Anong binunga? Verse 37. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. So sinasabi po ng Bible na kung ang mga magulang ay hindi kasal, na nagkaanak, ang anak na yun ay tatawaging bastardo o anak sa labas. At pagka po siya ay naging bunga ng naging anak na hindi kasal yung mag-asawa, ibig sabihin ay sinumpa yung bata, yung anak. Deuteronomio 23, talatang 2. Ano ang sabi diyan? Sino mang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ika-10 salin ng kanyang lahi. Anong ibig sabihin yan? Ang sino mang anak sa labas o anak sa pagkakasala o anak na mga magulang na hindi kasal ay hindi pagpapalain ni Yahweh hanggang sa ika-10 salin ng lahi. So, hindi pwedeng maisama sa pamilya ni Yahweh. Ibig sabihin ay walang blessing o pagpapala ang Diyos. Diba? May nag-live-in, tapos ang nag-live-in na yun, may anak sila. Yung anak na yun ay isang sinumpang anak. Sino may kagagawan? Yung magulang. Hindi na sila naawa sa magiging anak nila. Kaya, sabi sa katabi mo, kaya ikaw, tanongin mo muna, ikaw ba'y binata o ikaw ba'y dalaga? Kung binata o dalaga ka, huwag ka munang magkakaanak hanggat di kayo nakakasal. Amen? Huwag kang mag-aanak na hanggat hindi kayo kasal kasi kawawa ang magiging anak mo. Sinisira mo ang kinabukasan ng magiging anak mo dahil susumpain yun ng Diyos eh. Kaya dito, si Moab ay sinumpa kasi anak siya sa labas. Ngayon, si Moab nagkaasawa at nagkaroon ng maraming anak at mga apo at isa sa naging apo ni Moab ay si Ruth. At ganito ang kalagayan ni Ruth. Siya ay nanggaling sa isang bastardang anak na si Moab, isang sinumpang lahi. Nakapag-asawa si Ruth ng isang Israelita na ang pangalan ay Malon. At hanggang sa ito ay namatay at naging biyuda siya. At nagpasya ang biyenan niya na si Naomi na maghiwalay na sila. Dahil si Naomi na ina ng namatay niyang asawa na si Malon ay babalik na sa Israel. Sabi ni Naomi, sige, mga, anong tawag doon? Sa mga asawa ng kanyang anak? Anong tawag doon? Mga in-laws ba niya yun? Manugang, tama. Manugang. Sige, mga manugang ko, bumalik na kayo sa Moab, doon sa lugar ninyo. At ako'y babalik na sa Israel. Hindi ko na kayo mabibigyan ng anak. Pero ayaw pumayag ni Ruth. Si Ruth ay ayaw humiwalay sa kanyang biyenan na si Naomi. Anong sabi ng Ruth 1:15-17? Basahin natin. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos.
umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo, saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. So, niyakap ni Ruth ang Diyos ng Israel. At dahil doon, kapatid, na siya ay nagtiwala sa Diyos ng Israel na si Yahweh na lumalang ng langit at lupa, nagbago ang kalagayan ni Ruth. Nagkaroon ng breakthrough sa kanyang buhay. Isang babaeng sinumpa, namana niya yung sumpa sa ninuno niya. Kasi yung ninuno pala niya ay bastardo o anak sa labas. Kaya namatayan siya ng asawa. Ibig sabihin, naghihirap ang buhay. Bunga yun ng sumpa. Nagkakanda hirap-hirap ang buhay dahil matrace niya, yung kanya palang ninuno ay bastardo o anak sa labas. At dito kapatid, magmula ng naging Diyos niya, ang Diyos ng Israel. Si Ruth kapatid ay nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Nakapag-asawa uli si Ruth at ang naging asawa niya ay si Boaz. At nagkaanak sila. Ang naging anak ay si Obed. Ito po kapatid ang ama ng tatay ni Haring David. At alam niyo po, pag tinrace niyo ang pinagmulan ng lahi ni Jesus Christ, kasama sa kanyang ninuno ni Jesus Christ ay sino? Si Ruth. Wow! Napasama siya sa ninuno ng ating Panginoong Hesukristo. Nawala ang sumpa o kamalasan sa buhay ni Ruth. Kasi bakit? Dahil siya ay sumampalataya sa Diyos ng Israel. Nagtiwala siya kay Yahweh. Si Yahweh at si Jesus ay iisa. Nang magpakilala si Yahweh kay Moses, ang sabi ni Moses, ano po ang sasabihin kong pangalan sa mga Israelita pag tinanong nila, sino po kayo? Sabihin mo, ikaw ay sinugo ni ako nga. At nang si Jesucristo sa John 8:58, nakaharap niya mga religious leaders, tinatanong siya, bata ka pa, sino ka ba? Bago pa lamang lumitaw si Abraham, ako ay si ako nga. Yung salitang ako nga ay ginamit ni Jesus Christ para sa kanyang sarili. So yung Yahweh nagpakita kay Moses, yun din si Jesus Christ sa bagong tipan. Kaya yan po, kaya pag si Jesucristo kapatid, ay tunay na ating kinilala sa ating buhay, mababago ang takbo ng buhay natin. Makakaranas ka ng breakthrough sa buhay mo. Hindi ka mananatili na nasa ganyang kalagayan. Amen? Isa pang example natin ay isang babae naman na 12 taon na dinudugo. Abnormal ang menstruation niya. Ilan dito pag kayo'y may menstruation, may dysmenorrhea kayo, dinidysmenorrhea, taas ang kamay. Anong dysmenorrhea? Pag nagkakaroon kayo ng menstruation, masakit ang inyong puson, halos hindi kayo makalakad, hindi kayo makatayo, masakit, taas ang kamay. Isa lang? Okay lang, dalawa. May dalawa. Okay? So, ini-example ko lang sa inyo, mahirap po itong kalagayan ng babae. Dahil yung kalagayan ng babae, hindi lang po ito dysmenorrhea. Bakit? 12 taon na hindi po tumitigil ang kanyang regla. Oy, babae, makinig ka. Ilang linggo lang, pag nire-regla ka, ikaw, si A, nire-regla ka pa ba? Okay, ilang taong ka na ba? Sorry ha. Ilang taong ka na? 19. Ilang araw o linggo tumatagal lang ang iyong menstruation? Ang pinakamatagal po 1 week. 1 week. Kung tumagal yan ng 12 years, iba na usapan, di ba? Iba na usapan. Pag 12 years, siguro putlang-putla ka na nun. Naubusan ka ng dugo. At saka ang sakit-sakit ng iyong kalagayan. Ganyan ang naranasan ng babae sa Marcos 5:25 hanggang 34. Ang sabi dito, yung babaeng ito ay naghihirap sa sakit na abnormal menstruation. Ang sabi ng Bible, tuloy-tuloy ang pagdurugo niya. Verse 26, hirap na siya
sa sakit na yun. So, that woman was suffering in great pain. Kaya kayong mga babae, pag may menstruation kayo, di ba sumasakit minsan ang inyong puson? Ang tawag doon ay meron kayong dysmenorrhea. How much more itong babaeng ito? Hindi lang dysmenorrhea to. Cancer of the cervix na yan. Malamang cancer of the cervix na yan, kapatid. At pag may cancer of the cervix, nako, ang sakit niyan. No? Kaya sabi, hirap na hirap yung babae. Ikalawa, naghihirap din ang buhay niya. Hindi lamang siya hirap sa physical, hirap ang kanyang bulsa. Dahil sa pagpapagamot. Ano ang sabi ng verse 26? Marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Kawawa ang kalagayan ng babae. Ilagay mo ang sarili mo dito sa babaeng ito. May pera, mayaman ng babae pala. Kasi may ari-arian. Pinagbili niya lahat para lamang siya gumaling. Pero ano ang nangyari? Ikatlo, verse 26 uli. Nasa kawalan na siya ng pag-asa na gumaling pa dahil sa halip daw po na gumaling siya sa pagpapatingin niya sa mga doktor. Anong sabi ng Bible? Lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Useless ang doktor para sa kanya. Lalo lang lumala ang kalagayan ng babae. At alam niyo po, hindi lamang yun. Kasama ang problema niyang emosyonal. Dahil sa Bible, sa Israel po nangyari yan. May batas po sa aklat ng Leviticus na pag ang isang babae ay nire-regla at kaya na kung abnormal ang kanyang regla, yan po ay tinuturing na marumi. Pinapaalis po yan sa bahay ng kanyang mga magulang o kung yung asawa man, pinapaghiwalay na po yan at itinitira sa malayong lugar. Hindi na siya pwedeng tumira sa loob ng syudad. At hiwalay na siya sa pamilya niya. Kung may mga magulang yan, hindi na siya pwedeng tignan pa ng magulang niya. Hindi siya pwedeng hawakan ng sino mang tao, maging ng kanyang mga anak. Kung may boyfriend man yan, ilalayo siya. Kaya ito, may emotional problem din siya. Nasaan na ang kanyang loved ones? Wala na. Iniwan na siya. Kasi bawal pong ulayaw ang mga taong may abnormal na pagreregla. At hindi lamang po yun, bawal din pumasok sa loob ng simbahan o sa loob ng templo para sumamba sa Diyos. Leviticus 1, verse 2 and verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi, tulad ng panahong siya'y may regla. 33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuaryo. Ito po yung lugar sambahan hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. So, ang tao po kapatid may abnormal na pagdurugo, bawal ang sumamba sa Diyos sa loob ng templo. Kawawa ang kalagayan ng babae. Emotionally, at hindi lamang physically, at kasama na financially, painful sa kanyang buhay. Ngunit paano naranasan ng babae ang breakthrough? Ito, paano nagbago ang kalagayan ng babae? Paano siya nakalaya? Mula sa kaawa-awa niyang kalagayan, patungo sa naging maganda niyang kalagayan. Alam niyo po ba, nagkaroon ng pagbabago dito sa babaeng ito. Nagkaroon ng himala sa kanya. Sa papanong paraan? Marcos 5, talatang 34. Ano ang sabi rito sa Mark 5:34? Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. So, na-encounter niya si Jesus. Nung time kapatid na nabalitaan niya na may Jesus Christ, nagkaroon siya ng pagtitiwala at pananampalataya. Ang sabi niya, pinagkakaguluhan si Jesus Christ ng mga tao. So siya ay nakisiksik din. At sabi niya, mahipo ko lang ang damit na laylayan ni Jesus ay gagaling ako. Libo-libo man nakahalera kay Jesus Christ, nakapaikot, talagang
pinilit niya ang sarili niyang mapalapit kay Jesus Christ. At ang sabi dito sa Bible, kapatid, nang kanyang mahipo yung laylayan ng damit ni Jesus, may kapangyarihang lumabas mula kay Hesus Kristo. At naranasan niyang maganda na ang kanyang katayuan. Dito, ipinakita po sa atin, kapatid, nababasa ni Jesus ang iniisip natin. Kasi pagkatapos niyang hipuin ang damit na laylayan ni Jesus, huminto si Jesus, sabi niya, may humipo sa aking damit. Sabi ng mga alagad, lahat naman po humihipo ho sa inyo eh. Pero hindi, may humipo sa akin. Naramdaman ko, lumabas ang kapangyarihan. Mamaya-maya umamin yung babae. Ako po yung humipo. Sabi sa kanya ni Jesus, babae, nagbago na ang kapalaran ng iyong buhay dahil sa iyong pananampalataya sa akin. Tandaan niyo po, yung pananampalataya ang magpapabago sa kalagayan ng buhay mo. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating Diyos. Narinig ni Lord yung binigkas lang ng isipan niya. Sa isipan lang niya yun, ha? Sabi niya, mahipo ko lang. Ang damit na laylayan ni Jesus ay mababago ang kapalaran ng aking buhay. Pero mind you, kapatid, kung yung isip pa lang, lalo na kung binigkas mo pa ng iyong bibig. Sapagkat dito makikita ho natin sa aklat ng numero 14, talatang 28. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos. Book of Numbers 14, verse 28. Doon na po tayo. Pinasabi ni Jesus, ng Panginoong Diyos, sa mga Israelita, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ano ba ang gusto mangyari ng babae? Mahipo ko lang ang damit na laylayan ni Jesus Christ. Mababago ang aking kapalaran. At nangyari po yun kasi sabi ng Diyos, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyong mangyari sa buhay mo. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Sabihin mo at gagawin ng Panginoong Diyos. Kailangan lang maniwala ka sa iyong bibigkas. Manampalataya ka sa sasabihin mo. Amen? At yan ang ikalawang susi upang maranasan mo ang tinatawag na breakthrough. Maring naghihirap ka ngayon, kailangan mo ng pera. Hindi ba alam na ikaw ay yayaman? O, tingnan nyo. Akala ko ba kailangan mo ng breakthrough? Sabi ko, yayaman na kagana ka. Dapat sabi mo, amen. Dapat sabi mo, payaman ako ng payaman. Paunlad ng paunlad ang buhay ko. Sabi mo sa katabi mo, ano mo kailangan mong maniwala? Dahil ang sabi ng Bible, death and life are in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Yung dila mo na yan ay may kapangyarihan. Kung ang lagi mong sinasabi, wala kang pera, yan nga ang mangyayari sa iyo. Pero sabi ng Panginoong Diyos, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyong mangyari. Ano gusto mong mangyari sa iyo? Nakikinig si Lord at gagawin niya sa iyo. Amen? Dapat magpapahayag ka ng mga bagay na mabuti. Mga bagay na kaaya-aya at may pananampalataya. Kailangan lang ay magtiwala ka sa pangako ng Diyos. Ayan hindi ako nagsasabi niyan. Nung time yan, sa Numbers chapter 14 po yan, verse 28. Yan po yung sinasabi ng mga Israelita, hindi natin kayang pasukin yung lupang pangako. Kasi ang mga nakatira doon, higante. Ang laki ng lupain, ang taas ng kanilang pader. Di natin kayang lusubin ang Jericho. Sabi nung 10 espiya. Ngunit sabi ni Caleb tsaka ni Joshua, kaya natin yun. Tinapay lang sila sa atin. Pero ayaw ng mga ibang tao. Kaya ang sabi ng Diyos, ayaw ninyo? Sabi ninyo, hindi nyo kaya. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyong mangyari. Ano nangyari sa 10? Mga namatay. Pero yung nagsabing, kaya natin yan, sila ang nakapasok sa lupang pangako.
Amen?